sinilas. Tapos kami, asa may mga agi? Diri rata? Diri mo? Oo, di may mga yan. Uuwi na kami sa aming bahay at ito yung last day namin dito sa pag-harvest ng mais. So, pagkatapos nito ay i-deliver, i-dry din para maibinta na. So, hopefully, sana malaki yung per kilo ng mais dahil ang laki talaga ng expenses dito. Yung sa abono pa lang at saka yung pang-spray ng mga insekto talagang napakamahal. So, kailangan kami nito, ganan siya or extra pa kami dito, income para naman mabawi naman namin yung aming puhunan. So guys, ito naman yung mga trabante. Ang kasi nito per day nila is 500. So ilang araw pa namin ito ginagawa. So kailangan talaga kami dito, makabinta kami ng malaki para naman makabigay pa din tayo ng bonus sa kanila. So guys, ito yung ginagawa namin palagi kapag ating harvest dito. So may mga mais pa dito na kailangan talaga i-harvest. Kaso hindi pa siya pwede dahil bata pa. So ngayon, uuwi na kami at yung iba maiwan dito para maghintay ng karabaw. At malayo pa kasi yung namin, yung pupuntahan namin doon sa baba, mga 30 minutes. So, ang oras ngayon is 5 na. So, kailangan talaga makauwi na kami dahil gabi na. Pagabi na din. Inomdom ka itong nagkargada ta. Tapos ang utana si Chilmar kung kinsa tong babae nga, sige kapay-kapay sa iya ha. Guwapaanay ko no. Kinsa dia ito? Sakpan gapon kuno na ningaw na chicks. Isutuod ka lagi. Piping kianak ka lagi. Kapuwang lagi. Piping kianak ba? Ito ko. Pagtarong. Kaya lugar ng karsada. Kuwan pa kami. Gasuklong pa kami. Kapay-kapay kadigan mo. Gakapay-kapay na. Gwapa yung chicks, gakapay-kapay kan mo mar. Wano kapay-kapay ya? Ano pagkarkara na? Wano petisan? Yan kasamputi ka. Di, katong kuan ba, katong sa winban good moy. Sa katong sa winban ba, na sigig-singit sa iya ha. Ikapay-kapay. Gwapa ngaon mar? Amoy ngaon. Ha? Amoy ngaon na klase. Oh, gwapa. Gwapa ito. Porbida. Ayan. Gasok long godak sa nga. Pipingki ang gun kilid ko. Pipingki yan? Pingki yan niya. Pastilan. Na, pag pingki. Ang tangan eh. Sagde mo ba sa gapon ako. Tagdo, ano mangilaya? Pingki na to. Gasok long godak. Do kami dun. Oo niya. Istorya na ako si Boss Loloy kung kinsa tong si kapay-kapay sa imo ha. Sa balay? Diri sa dipag nagkapay-kapay? Di pag sumapit ng baliga. Stilan. Wala kay lato. Okay ngayon eh. Pero gasakpon mo ka rin ano mo? Iki, isang lang. Pero sa mga ara kahit yung bagtik. Di siya itong 45 ko nagkapala. Moy kakita ka to moy sige kapay sa iya ha. Ingnon din na. Mga niya para ba? Di siya itong 45 ko nagkapala. Ang Japon nga si Van Moy. Limang kilakos na nga. Limang buk yan. Ariyan. Kasi bisan sa lima yung isa way migo sa Basta kay ko no, pagabot gyapon ko nan kiso makababada yan. Aro plakadla. Na do dia di na moy ingon siya na ako sa. Na do siya sa bikiri mo iba. Na do do ka babae nga ning agi. Pagtudo niya. May garbis kita ng marang. Nang umaga na wag pa ka garbis tuloy ng street. Or nga wag ta makatrabaho di sede. Amo nga wag kay makatrabaho ngani. Amo ngaon.
Dahil ikila. Ano na siya ngong ya para kanak na kung si Bang Japo ba? Anak niya ko. Duban taon mo kare anak chicks ya? Apa kita mo mo kare? Iki siyang gali pagaibang ko di bukid. Pagkaiban mo di bukid? Pagaibang ko. Nay chicks ganina dire, musugot ka to. Ah, ano man? Ingon ka kanina, bisan kinsa. Di ko mapasali do sana to. Ingon ka kanina, Tunga-tunga namin. bisan kinsa. Ay kaya mo, sila naman kuno yung magkakapal sa sine to baba. Ito sang kasako. Tunga namin. Ba, Pat kami magada. wara biya, dito ba, dito. Sinilas na ako. May dubli man yan tali sa angkarabaw. Katabaw. Masabay ka mo? Oh, nabubay ka ako na. Be, dari be. At kita bukid ako. Bukid siya. Be, ayaw na dito, be. At makate. Mababagtak. Aray. Be, dari be. Ubara na yung chinilas. Day. Ubara na yung chinilas mo para makabalance ka. Guys, gabi na. Ha? Kanya babay. Basta yung ko, imong chinela subara na. Para makabalance ka ba? Ha? Mabaligat ko. Lada. Abi ng cellphone be. Kuha marambi mar. Di maminaw. O para ng chinelas para makabalance ka. Ala. Milibot naman ka di kami kayo. Asa mo? Matapos kami sa Cebu ko, Tagaytay. Oh. Matapos ng Tagaytay, ato man bitaog. Oh. Last day man bitaog. Oh. Balik na po ni kan dumabok. Last day kan ko baling. Huwag katapusan. Pag last na, di balik na pud mo. Dire. Dito na pud sa ubos. Kadiyan sa pagsadangan. Ako man magakarit ko. Kabalo ka mga ret? Wala nga yun. Sino na ito pangarit mo na dito? Oo. Diha ka oh. Ay, kasakit sa kong pangagikuan yung uno dahil. Waka po. Masipag man pangarit ko. Napakahirap talaga ng sitwasyon dito sa bukid. Yung tipong ikaw na lang yung nag-iisang
walang kaalam-alam sa mundo. Babag kita. Dahil kasi dito sa bukid, wala pang light. Kaya tulad ng sinabi ko, wala pa silang generation dito. At masakit lang isipin dahil sa kaguluhan ngayon dito sa bayan natin, sa Pilipinas, wala silang ibang ginawa. Walang mga solusyon. Walang, kumbaga, yung taong bayan ang naghihirap, sila nagpapakasaya. Dahil nga kung may malasakit sila sa bayan, dapat hindi ganito yung naranasan ng Pilipinas ngayon. Nagbabangayan sila about politics, nagbabangayan sila ng kung sino yung uupo. Grabe talaga, hindi nila naisip yung taong bayan na naghihirap. Ilang milyon ang population sa Pilipinas, pero ilan lang talaga yung nakinabang ng pera ng taong bayan. Number 1 na yata tayo na corruption sa Pilipinas, kaya grabe, hindi ko lubos maisip yung mga pangyayari ngayon. Kahit mga bata, alam na nila kung ano ang ibig sabihin ng corruption. Alam nila yung mga taong walang silbi, dahil yung anak ko minsan nagtatanong sa akin, Mama, bakit nagkagulo ang Pilipinas? Bakit ang daming tao? Bakit ganito? Bakit may flag? Bakit si Duterte? Ito nga, grade 2 lang, 8 years old, pero alam na niya kung ano ang nangyayari sa buong dito sa ating bayan sa Pilipinas. Dahil nga nakikita sa social media yung nangyayari, kaya pinapaliwanag ko sa kanya na ganito, ganire. Diba, ang sakit lang talaga isipin, kahit mga bata, alam na nila kung anong nangyayari. 6 years ago, 7 years ago, napakamura ng bilihin. At napakamura talaga din ng kilo ng kopra. So, nung mga panahon ay talagang yung 1,000, malaking budget na yun noon. Yung 1,000 mo, aabot yun ng 4 days na budget sa pagkain. Pero ngayon, yung 1,000, parang 50 pesos na lang. Ang bilis talaga mawala sa kamay mo. Parang magic na 10 minutes wala na. So, mapanganga ka na lang. Mapapatanong ka na lang sa sarili mo na mahal yung kopra, bakit wala akong ipon? Kung may-ari ka ng farm, napakaswerte mo na. Dahil nga, mahal yung kilo ng kopra. So, ngayon, kami, na-experience ko talaga, ang kilo ngayon ng niyog ay 70. Na-experience ko talaga yung mura lang ang kilo ng niyog at ngayon. Dahil ngayon, tuwing magdi-deliver kami, 200,000, 100,000. Pero talagang mapapaisip ako, nasa na yung pera na kumbaga pinagbintahan ng kopra, bakit wala na? Samantala noon, napakamura ng niyog at nakakapag-save pa kami ng pera. Pero ngayon talaga, nagtataka talaga kami, bakit ang bilis maglaho ng pera na kumbaga yung pinagbintahan mo ng kopra, grabe talaga, hindi mo talaga, magtataka ka na lang, sasabihin mo, yung pera ng kopra ay parang pera na rin ng gold. Dahil ang bilis talaga maglaho. Talagang totoo talaga yung 1,000. Parang magic talaga. Parang wala na. Yung 100,000, 200,000. Mapapatanong ka na lang sa sarili mo. Nasaan na yung pera? Dahil nga, ang mahal talaga ng bilihin ngayon. Yung anak ko, inuutosan ko sa tindahan. Magdadala ng 1,000. Pagbalik, wala na. Ay, kapangalawang punta niya, wala na. Ganun talaga. So noon, yung 100, 200, mababudget mo sa isang araw. Pero ngayon yung 1,000, 2,000 na sa isang araw. Talagang daming, yung sahod naman ngayon ng mga tao ay malaki rin naman yung pamasahe. Kapag driver ka, i-income ka talaga kapag masipag ka. Ang problema nga doon, ganun din. Mataas yung mga bilihin tulad ng bigas at saka yung bigas ngayon, parang bumaba na. Pero yung mga canned goods, napakamahal talaga. Yung kilo ng isda, mga gulay, mga prutas talagang kapag magsasabaw ka, gusto mo na lang yung tanim mo na na lamas na lang yung anuhin mo. Parang kumbaga yung tanglad na lang yung isusubak mo sa
ano mo, sa sabaw mo dahil nga napakamahal ng bilihin ngayon. So guys, kung taga bukid man tayo, magtanim na lang tayo at tayo ng garden sa bakura natin para naman makalibre tayo. Dahil kapag aasa tayo, bibili tayo, napakahirap na noon. Yung kasi ngayon yung 100 mahalaga na. Kasi parang isang budget yan sa isang anak. Yun ang napansin ko kasi. Yung anak ko kasi kapag kapag time ng may school, ang kasi niyan budget araw-araw is 120. Talagang may merienda na yan dito sa bahay at sa school may baon na pamasahe kasi ng anak ko is 40 pesos a day. Kaya yan, kailangan talaga natin magsipag at maghanap buhay. Hindi tayo magtanga-tanga sa panahon ngayon dahil napabayaan na tayo ng gobyerno at hindi naman lahat nabibigyan ng ayuda. Talagang kukunti lang yung nabibigyan, pili lang din. Kaya yan, hindi tayo umasa sa kanila at mag-discarte na lang tayo sa kumbaga, yun ang sinasabi kanya-kanya na lang dahil ito lang naman din ang solusyon, kanya-kanya, charot. At yan guys, nakarating na kami dito sa sa highway sa purok namin at ito yung boundary namin. Kaya yan, please support sa aming YouTube. Subscribe, share and comment, like guys. Sana matulungan nyo kami. Kahit hindi nyo kami panoorin, i-free lang ang sa mga cellphone nyo. Charot. Ayan guys, malaking tulong na talaga yun dito sa amin. Kaya yan, kahit walang nanood, nagpo-post lang din naman ako kasi parang kumbaga napakasaya ko kapag nakapost ako ng mga video namin dahil na-share namin at naipahatid namin yung mga kaganapan dito sa bukid, kahirapan at yun. Ayan si Jelmar, nakakawa talaga. Sana supportahan nyo kami para matulungan siya dahil siya ang breadwinner sa family nila at nagpapaaral sa mga kapatid at may motor na binabayaran siya dahil yun ang service ng mga kapatid niya. At isa si Jelmar na single. Ayan, hopefully sana matulungan natin siya. At wag ninyong skip ang ads dahil monetize na tayo. Ayan guys, hanggang dito na lang yung aming video. Maraming salamat. Bye bye. Pero nang kulang ng oras, larga. Tres na camping ko nga ng anak. Anong tayo sa Barion? Pagkakwanta kagong Angel Delma. Mo subira pa kaya. Kapaning kamot lang to, Mar, nga kuhan yun ni mo ba? Ay, pag-day ko na sa atin. Ha? 5. Kanito mo, Mary?